Magandang hapon, narito ang latest update natin hinggil nga sa typhoon na si Marce. So para po sa kalaman ng lahat, kanina 3:40 ng hapon, ang mata ng bagyong si Marce ay naglandfall na dito sa may bandang Santa Ana, Cagayan. At sa mga oras na ito, patuloy binabaybay yung karagatan dito nga sa may bandang hilagang bahagi ng Cagayan. At taglay pa rin ang lakas ng hangin na umabot hanggang 175 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso ng hangin, aabot naman hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong westward sa bilis na 10 kilometers per hour. So nananatili pa rin po itong banta sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon area sa mga oras na ito. Now, tingnan po natin yung forecast track ng bagyong si Marce. So makikita nga po natin kanina, nabanggit natin na naglandfall sa may bandang Santa Ana, Cagayan. At simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw ay babaybayin nito ang ilang bahagi ng Northern Luzon area. Posible naman na sa darating ng alas 2 ng hapon bukas ay halos malapit na ito sa northwestern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible naman sa Biyernes ng gabi ay tuloy na itong lalabas nga ng ating area of responsibility. So, inaasahan pa rin natin posibleng ma-maintain yung typhoon category, but we're not ruling out the possibility na baka bahagya pa itong lumakas. Kaya't patuloy pong tutukan ang 3-hourly update ng Pag-asa hinggil nga sa bagyong si Marce. So, in terms of warning signal number naman na nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa, ang gabay po natin yung mga color dito sa mapa, makikita natin na yung mga areas ng northern portion ng Cagayan, kasama nga po ang Babuyan Island, northern portion ng Apayao at ng Ilocos Norte ay mayroong wind signal number 4 pa rin po. Yan po yung mga areas na naka-highlight ng red sa ating mapa. Samantala, yung mga areas na naka-highlight ng orange, tropical cyclone wind signal number 3 naman ang nakataas. Ito nga yung mga lugar ng Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao at ng Ilocos Norte, itong northern portion ng Abra, northern portion ng Ilocos Sur. Samantala, warning signal number 2 naman dito or wind signal number 2 naman sa mga areas na naka-highlight ng dilaw. Northern at central portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Kalinga, ang buong Mountain Province, yung northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, natitirang bahagi naman ng Ilocos Sur at itong northern portion ng La Union. Warning signal number 1 naman po, nakataas pa rin sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Ito nga yung Pangasinan, La Union, or natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, itong northern at saka central portion ng Aurora, yung northern portion ng Nueva Ecija, at itong northern portion ng Zambales. Para po sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga munisipalidad na nakapaloob dito sa mga bahaging may mga warning signal, maaari nyo rin pong makita yung ating Tropical Cyclone Bulletin sa ating website. May download nyo po yung file in PDF format at makikita nyo po yung mga areas na nakapaloob dito nga, for example, sa northern portion ng Zambales. So, ano nga ba yung inaasahan natin sa mga lugar na may warning signal? Sa lugar na may warning signal number 4, 3, and 2, inaasahan po natin yung masungit na panahon. Pag sinabi nating masungit na panahon, may dala itong malalakas na hangin at pwede itong makapagpatumba ng napakaraming uri ng halaman, mga bahay, lalong-lalo na yung gawa sa mga light materials, pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. Bukod pa sa epekto nito sa mga pag-alon sa mga coastal areas ng mga nabanggit na lugar. Samantala sa lugar na may warning signal number 1 naman, asahan po natin yung pabugso-bugso na hangin. Ngayon, dahil sa bagyong si Marce, may mga lugar din outside the warning signals ang pwedeng makaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Sa araw na ito, pagbugso ng hangin sa Zambales, Bataan at sa Pulilo Island. Samantala, bukas naman sa may bandang Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela at Ilocos Region. Sa darating naman na Sabado sa may bandang Batanes at Babuyan Island. So kung ma-recall po natin kanina, yung Sabado ay halos napakalayo na ng sentro ng bagyong si Marce sa ating bansa. Pero gaya nga na nabanggit natin, posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin yung ilang bahagi po ng ating bansa. Samantala, pag-usapan naman natin yung pag-ulan na dala ng bagyong si Marce. No? Pinakita natin kanina sa forecast track na posibleng nga ngayong gabi ay tumawid dito sa dagat, dito sa ilagang bahagi ng Cagayan, and then posibleng maapektuhan directly yung ilang bahagi ng Apayao at Ilocos Norte. Mayroon tayong tinatayang intense to torrential rains dito po sa lalawigan ng Cagayan,
Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra. Karaniwan yung mas malapit sa sentro talaga, yung inaasahan nating napakaraming paulan. Samantala, heavy to intense rains naman dito sa may bandang Batanes at dito rin sa lalawigan ng Isabela. Moderate to heavy rains naman sa La Union, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Ifugao. Ngayong araw po yan. Bukas, yung inaasahan nating paulan, yung napakaraming paulan, intense to torrential, or more than 200 millimeters, inaasahan naman natin sa lalawigan ng Ilocos Norte. Subalit, meron pa rin tayo inaasahan na heavy to intense rains dito nga sa Ilocos Sur, dito sa Apayao at sa Babuyan Island. Habang moderate to heavy rains naman dito sa mainland Cagayan, sa may bandang Batanes, Kalinga, La Union, Abra at Mountain Province. Yung mga paulan na dala ng bagyong si Marce, gaya po ng lagi nating binabanggit sa ating mga babala, ay posibleng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas or mababang lugar. Posible rin magdulot ng pagbaha sa mga komunidad na malapit sa gilid ng ilog sapagkat yung patuloy na pag-ulan ay maaring magdulot ng pagtaas ng antas ng tubig or level ng tubig dito sa mga nabanggit nating river systems. Bukod pa dyan, maaaring yung tubig na magmumula pa sa ilang lugar ay dadaloy patungo sa inyong lugar. Mga lugar din na inuulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon area. Kaya't maging alerto po. Andyan din yung banta ng pagguho ng lupa, no? Lalong-lalo na kung ilang araw na pong nag-uulan sa inyong lugar at nakatira po kayo ng malapit sa paanan ng bundok. Maging alerto po. Uulitin po natin, yung mga pag-ulan na forecast natin, maaaring mas marami pang ulan ang matanggap sa mas matataas na mga lugar. Kaya yun nga yung sinasabi natin, posibleng ang ulan sa isang lugar ay hindi ganun karami, pero kung may katabi po itong bundok, yung mga tubig ulang na ipon doon ay pwedeng umagos pababa at magdulot ng mga pagbaha dito sa downstream communities na tinatawag natin. Yung mga pag-ulan nito, flooding at rain-induced landslides ay inaasahan pa rin natin. So sa mga oras na ito, ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala, we are hoping na nakapag-stock na po kayo ng mga necessities sa inyong bahay as much as possible. Nasa loob din ng bahay habang kasagsagan ng bagyo at patuloy nga nagmo-monitor sa update ng Pag-asa, bukod pa sa patuloy yung coordination sa inyong local government at saka local DR officials para sa mga continuous disaster preparedness and mitigation measures. Ngayon, binanggit naman natin yung malalakas na hangin kanina na pwedeng makaapekto sa lagay ng pag-alon ng karagatan. Dito sa mga karagatan sa paligid ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur, ang taas ng pag-alon ay posibleng umabot ng hanggang 11 meters. May gale warning po tayo sa area na naka-highlight ng red, no? Ganon din dito sa may bandang La Union, Pangasinan at northern part ng Zambales na posibleng umabot naman ng hanggang 5 metro, yung tinataya nating pagtaas ng alon. Kaya pinagbabawal na po ang anumang uri ng paglalayag o lahat ng sasakyang pandagat na maglayag sa mga bahaging ito ng karagatan habang patuloy ang nananalasa ang bagyong si Marce sa may bandang Northern Luzon area. Hintayin po natin na possible by Saturday, pagtuloy na nakalabas ng ating area responsibility itong bagyong si Marso, then we can probably resume yung mga maritime activities natin sa mga karagatan nga sa paligid ng Northern Luzon. For now, patuloy pong magantabay sa update natin, hinggil din dito nga sa gale warning sa mga dagat sa paligid ng Northern Luzon area. Nandyan pa rin po yung banta ng storm surge o yung matataas na alon na pwedeng humampas sa mga coastal community or areas dito sa Northern Luzon. More than 3 meters, posibleng mga pagtaas ng pag-alon sa coastal areas ng Batanes, northern coast ng Cagayan at northern coast ng Ilocos Norte. Samantala, 2.1 to 3 meters naman, La Union, ilang bahagi ng Batanes, eastern coast ng Cagayan, western coast ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. 1 to 2 meters naman sa ilang coastal area ng Isabela. So at this point, hopefully, yung mga kababayan po natin sa mga coastal community ng mga lugar na direktang maapektuhan ng bagyo, sana po ay nakalikas na po kayo sa mas mataas na lugar or sa mga designated evacuation center. And hopefully, naitali nyo na po or na-secure nyo na po yung mga bangka, mga sakyang pandagat para maiwasan po itong tangay ng alon or bumangga sa mga kapwa nitong bangka at masira. Patuloy po tayong magbibigay ng 3-hourly Tropical Cyclone Bulletin. Ang susunod nating issuance ay mamaya namang alas 8 ng gabi. Samantala, ang susunod naman nating press briefing ay mamayang alas 11 ng gabi. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.